Dami kong napapanood sa Facebook, TikTok na binabypass ang thermal fuse ng rice cooker. Ang tanong, safe ba ito? Alamin natin mamaya yung sagot ko, no? At marami din akong nabasa sa comment sa mga ginagawa natin na tuwing naglalagay tayo ng thermal fuse, ang kino-comment doon ay i-bypass mo na ang thermal fuse. Masisira din yan. Yun yung nababasa ko. At ito, sinubukan nating i-bypass. Ayan, gumana siya. Ayan o. Gumana na. Ito yung tanggap natin na rice cooker. Ang complaint dito, ito, ayaw daw gumana. Testerin natin kung mayroon siyang resistance. Ito yung unang step, no, kung gagawa tayo. Ayan, wala siyang resistance. Ayan, wala siyang reading. Buksan natin. Titignan natin kung ano yung naging problema. Una nating i-check itong heating filament, itong thermal niya. So, ayan, meron naman siyang resistance, no? May reading siya. Isunod natin itong kanyang thermal fuse. Ito siya. Ayan, ito yung kanyang thermal fuse, no? Malamang, ito yung sira, itong kanyang thermal fuse. Dahil goods naman ang kanyang heating element. Tanggalin natin ito kanyang nakabalot na. Putulin natin. Ito yung kanyang thermal fuse. Ayan. Titesterin natin kung open ba talaga. Ayan o, wala siyang continuity. Ibig sabihin, sira itong kanyang thermal fuse. Open. 10 amperes, 250 volt, 210 degrees Celsius. So, ito yung ipapalit natin. 10 amperes na pang rice cooker, no? Same sila na 10 amperes. So, guys, ang pagbabypass ay hindi safe. Kaya tanggalin natin itong binypass natin kanina, no? Pinang-testing lang natin kung okay ba talaga itong rice cooker. Ganito lang yung pagpalit. Pwede nyo itong hinangan, pwede ring hindi. Pero para sa akin, mas matibay kung hihinangan, kaya hinangan natin. Lagay natin to para safe. Mas maganda kasi pag may insulation. Ganyan lang yung pagpalit, no? Napaka-simple lang, di ba?
So ayan, testing na natin. Napalitan na natin itong thermal fuse. Saksak natin. Ayan oh. Ayan, mayroon na siyang warm. Try natin yung cook. Ayan oh, gumana na yung kanyang cook. Pakiramdaman natin kung iinit. Okay na siya. Ito yung pwedeng mangyari kapag ibabypass natin yung kanyang thermal fuse. 8 daang pamilya ang nawalan ng bahay sa sunog sa Cavite City noong Sabado. Ang pinagmula ng sunog, naiwang nakasaksak na rice cooker. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nangangalit na apoy at makakapal na usok. Yan ang tumambad sa mga residente ng Barangay 24 sa Palas sa Cavite City. Pasado 2:00 ng hapon noong Sabado. Grabe yung apoy. Parang galit na galit yung apoy, oh. Maya't maya ang dating ng mga bombero sa lugar. Sa laki ng sunog, umabot sa halos 30 ang responding fire truck. Mitsa raw ng sunog ang naiwang nakasaksak na rice cooker. Nagkaroon ng brownout po dito sa aming lungsod, sa Cavite City, at iniwan po niya yung kanyang rice cooker na nakasaksak habang siya po ay umalis ng bahay. So pagkaroon po ng ilaw ulit, nagkaroon siguro ng surge or influx ng high volume of electricity, dun po nag-spark at dun po kumalat yung sunog. Para maiwasan yung mga ganitong pangyayari gaya ng sunog, mas maganda na lagyan ng thermal fuse ang mga rice cooker. Kasi once na nag-overheat yan, bibigay yung kanyang thermal fuse. Hindi basta-basta masusunog. Pero kung binaypas mo, yun ang pwedeng pagmulan ng sunog sa mga rice cooker.